Ayan. Noong nakarang Sunday, pinag-aralan po natin kung ano ba paano tayo magiging bahagi ng church o why we should join the church. And now that we are part of the church, we are in the church, bawat isa sa atin ay tumanggap sa Panginoon. No? At kung mayroon pa pong hindi tumatanggap sa Panginoon, ay ating pong ini-encourage na i-accept natin si Jesus sa ating puso bilang Lord and Savior natin. At tayo po ay sumunod sa Kanyang salita. At tayo ay sabi ng 2 Corinthians 5:17, anyone who receives Christ is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are new. Tayo'y babaguhin ng Panginoon. At pag tayo binago ng Panginoon, magsisimula po yung bagong buhay kay Kristo. At yan ay tinatawag na natin na Christian life. Sabihin niyo po, Christian life. Ayan. Ang Christian life ay dinedevelop din po at yun yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Ang ating pong Bible verse, matatagpuan natin sa Colossians chapter 1, verses 9 to 12. Ayan. Samahan po ninyo ko na basahin natin sabay-sabay ang salita ng Diyos. Colossians 1, 9 to 12. For this reason, we also, since the day we heard of it, do not cease to pray for you, and ask that you may be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might, according to His glorious power, for all patience and long-suffering with joy, giving thanks to the Father who has qualified us to be the partakers of the inheritance, the saints in the light. Yan, pagpalain po ng Panginoon, Kanyang salita, ay saglit manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord. Kami po lahat ay tinipon mo sa umagang ito, sa iyong bahay-sambahan. Maraming salamat, Lord, sa aming bisita na nakasama ngayon. May dalangin na sila iyong pagpalain at nawa Panginoon ay katagpuin mo ang kanilang pangailangan sa umagang ito. Higit sa lahat, ipuin mo ang bawat isa, lahat ng naririto at ikaw Panginoon ang magpuno ng iyong presensya sa aming kalagitnaan. As we come to your word, Lord, we ask that you lead us by your Spirit, guide us and bless us, and continue to be in our midst today. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Palakpakan po natin si Lord minsan pa. Praise be to God. Purihin ang Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon. Ayan. Sinasabi po dyan ni San Pablo, no, sa mga taga-Colosas, na Panginoon, siya po yung ating tagapagligtas, siya po yung nag-guide sa atin, nag-lead sa atin, at yung buhay natin na sinimulan sa Kanya ay pinapatnubayan po niya tayo para magpatuloy hanggang sa lumago tayo. Tayo ay mag-grow, no? Yan, pinalalakas tayo ng Panginoon according to His glorious power for all patience and long-suffering with joy. Para sa ganon, lagi tayo nagpapasalamat sa Ama na siyang nag-qualify sa atin na maging bahagi na tagapagmana ng Kanyang kaharian. At sino po ang mga anak na ng Diyos sa umagang ito? Tayo sa kamay. Amen. So these are all promises of God to us. Ganun din sa book of Ephesians naman, tinuturo ng Bible po sa atin na bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay nasa spiritual battle. Sabi niyo spiritual battle. O yung tinatawag pong labanang spiritual. At sabi po, sa Ephesians chapter 6 po yan, 10 to 11, paalala ni Paul sa atin is to be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. At kalaban daw po natin, sabi ni Paul diyan sa book of Ephesians, ay mga spiritual forces, mga kapangyarihang hindi nakikita. At yun po, mga
pangyarihan ng kadiliman, no? Na kumokontrol sa sanlibutan. At bilang mga Kristiyano, tayo po ay nasa battle, spiritual battle. At kita naman natin, the battle between good and evil. Sabi niyo po, good and evil. Ang labanan, no, ng mabuti at ng masama. At syempre, alam natin, ang kalaban natin ay walang iba kundi ang kalaban din ng Diyos. Sino bang kumakalaban sa Diyos? Si Satan. Ang Diablo, Satanas. Sabi po, siya ang Diyos ng sanlibutan ito. At just recently, this week siguro, makita natin, marami tayong nababalitaan sa ating bansang nangyayari ngayon. Especially sa mga pagbaha. Di po ba? Next slide, pakita po natin yung yan. Dito po sa picture na ito, makikita natin, sino po yung nakatalikod sa inyong palagay? Si Tito Soto? Hindi. Si Vico Soto, ayan. So sabi po dyan, meron siyang suit sa t-shirt na, what we do in life echoes eternity. Kung ano raw ang ginagawa natin sa buhay ay meron po yung echo o meron yung katapat sa walang hanggan, no? At sabi diyan, a clean service is a service to God. Here stands Mayor Vico, sabi, quietly reminds us of what leadership is truly about. That isn't about position and titles, but purpose. Yan, let's talk, no political slogan, he lets the results do the talking. Because how we treat people, how we serve will be remembered far longer than we think. Alam naman natin na ngayon ay mainit na mainit po sa balita si Mayor Vico. Amen po ba? Nandiyan ba kayo? Sino po ang sumusunod sa mga balita natin? Nanonood ng mga balita. Na makikita natin na isa siya sa mga laman ng balita ngayon. Bakit po kaya? Sapagkat nakita natin isa siya sa mga nag-expose na mga katiwalian sa ating gobyerno. Amen po ba? Isa siya sa mga hindi natatakot sabihin yung totoong nangyayari sa ating bansa ngayon. Lalong-lalo pa alam natin na marami po ang katiwalian pagdating sa flood control projects. Yan. At siguro, karamihan sa inyo ay updated naman. Napakita po dito ni Mayor Vico Soto yung kanyang leadership at bukod doon, yung kanyang personal faith. Ano po yung personal faith ni Vico Soto? Siya po ay born-again Christian. Alam niyo po ba yun? Hello. Being a born-again Christian, sabi po, pinapakita niya yung big difference between a Christian public servant and non-Christian politicians. Nakita natin, we see in the news that corruption is very much rampant in our government. Talamak na talamak po ang natawag nating korupsyon. Sinasabi po na mga politiko, mga nasa gobyerno, mga nasa Senado, Kongreso, at syempre ang tawag ito, controversial na ahensya ay ang DPWH. Kasama na ang mga private contractors. Lahat sila po ay nagko-connive in many of the ghost flood control projects. At sino po sa inyo ang pag napapanood yung balita at nakikita niyo yung mga figures na mga pera na mga nananakaw, nakakaramdam kayo ng panghihinayang. Amen? Diba? Una-una, bilyon ang pinag-uusapan natin. Hindi milyon, hindi libo. Bilyong piso ang nawala ng basta-basta sa pamagitan ng mga ghost flood control projects. Ngayon, makikita rin natin sa mga balita na iniimbestigahan ng Senado at Kongreso itong problemang ito. Kaya lang, nakakatawa,
sila ay involved din. Senador at mga congressman ay kasama rin sa mga nabibigyan ng mga politiko. No? They are also involved, and I think they should inhibit themselves from the investigation. Kasi paano imbestigahan yung sarili mo, kasali ka pala doon sa mga issue na yon. So, ang ating bansa po talaga ay kawawa dating sa korupsyon. No? Pero sa totoo, marami nagsasabi na taga-ibang bansa, mayaman ang Pilipinas. Diyan ba kayo? Pero hindi ramdam ng may hirap na mayaman ang Pilipinas. Nakakaramdam lang ng mayaman ng Pilipinas ay yung mga mayayaman, yung mga korap na mga opisyalis. So, as Christians, ano po ang dapat natin gawin? Hayaan lang natin? Di po. Tayo po ang asin at ilaw ng sanlibutan. Huwag tayong manahimik. Pag-pray natin. No? I-suportahan natin. Si Mayor Bicoy, pag-pray natin siya. Kasi bilang naninindigan sa katotohanan at bilang mananampalataya ng Panginoong Hesus, siguradong marami po ang nagagalit sa Kanya. Marami po ang mag-threaten sa Kanya. And as Christians, we need to back Him up in our prayers. Amen ba kayo ito? Hindi man natin siya kilala personally, hindi man tayo connected sa Kanya personally, but in faith, kapatid po natin siya sa Panginoon. Bilang kapatid sa Panginoon ang sabi ng Biblia, pag-pray natin ng bawat isa. Magdalahan tayo ng pasanin ng bawat isa. So before we continue, I would like to pray for him. Samahan niyo ako as a congregation. Let's offer a simple prayer para kay Mayor Vico Soto. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we come to you, Lord, and we pray for our brother in Christ, Mayor Vico Soto. Pinapanalangin po namin siya na una sa lahat, ikaw ang ingat sa kanya sa panahong ito, O Diyos, saan naninindigan siya sa katotohanan, tumatayo siya upang sabihin ang lahat, Panginoon, ng kanyang nalalaman na mga kalakaran sa aming pamahalaan. Alam namin, Lord, na marami ang hindi natutuwa, marami ang nagagalit. Kaya ang aming panalangin ay inyong ingatan po ang iyong anak, Vico. Dalangin namin, bigyan mo siya ng kalakasan, bigyan mo siya, Lord, encouragement. Pray, Panginoon, na cover him with your precious blood and lead him away from all harm. We pray for him, Lord, as brothers and sisters. Ito ang aming panalangin para sa kanya. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen. Yan po ang utos sa atin ng Panginoon to pray for one another. Now, as we continue, ayan po. Next slide. Sabi po dyan sa ating introduction, the concept of life suggests growth. Development from childhood to maturity. And as our physical life must be cared for, must be sustained and nourished with proper food and exercise, so too, the Christian spiritual life must receive nourishment and attention. No? Kailangan din po natin ng pangangalaga sa ating pong spiritual na buhay kung paano po naalagaan natin ang physical nating katawan. No? Bilang mananampalataya, sabi po, our believer's sustenance is Christ Himself. No? Siya mismo ang nagbibigay sa atin ng lakas, pero may bahagi ang Diyos, pero lagi rin po may bahagi tayo sa ating buhay Kristiyano. Sinasabi po ng Bible na the Bible therefore instructs us to have daily communion with God in prayer and in Bible reading in order that we may grow in spiritual maturity. So, dalawa lang po muna yung binanggit na communion natin sa Diyos, prayer, and Bible reading. Sino po may mga Bible na sa inyo? Amen. I hope may mga Bible po tayo. Maring yung iba nasa cellphone na, Bible app, no? Once na nakakilala na tayo sa Panginoon, napakahalaga po
ang salita ng Diyos na magkaroon tayo. Araw, lagi ko sinasabi, ewan ko doon sa mga matatagal na nating member, kung naalala nyo ito, na kung kayo ay merong bahay at wala kayong Bible, anong dapat nyo gawin? Kahit ibenta nyo na yung bahay nyo, bumili lang kayo ng Bible, okay na. Meaning, mas mahalaga ang Bible sa lahat ng ating tinatangkilik. Why? Because mawawala po ang lahat ng bagay dito sa mundo. Pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Mas tatagal pa po yan kaysa sa atin. Mawawala na tayo sa mundo ito, pero ang salita ng Diyos, magpapatuloy at mananatili yan hanggang sa walang hanggan. Amen po ba? At yung Bible ang siyang manuscript na ating buhay. Yan po ang blueprint ng ating buhay. Diyan po tayo lalago sa ating buhay spiritual. Sabi pong gano'n, God has placed in our hands the means and aids by which we may be continually built up in spiritual stature, so that our lives may be fruitful as we grow to be more and more like Jesus. Next slide, sabi, the following are the principal aids or Christian growth. Basahin nga po natin kung ano-ano yung aids na yan na sinasabi. Makakatulong sa ating paglagong Kristiyano. Number 1 is the Word of God. Number 2, prayer. Number 3, worship. Number 4, fellowship. And number 5, witnessing. Ito po yung 5 makakatulong sa atin para mag-grow yung faith natin sa Lord. Lalo na kung bagong Kristiyano tayo, mahalaga na lumalago tayo. Dadagdagan yung ating knowledge at ating relationship sa Panginoon. So, unahin natin yung Bible, the Word of God. Sabing ganon, the Bible is the Word of God. Again, sino po may mga Bible na, taas sa kamay? Sino ang wala pang Bible, taas din ang kamay? Bibigyan po natin ang Bible mamaya bago umuwi, yung wala pa. And so, dahil wala nagtaas ng kamay, I assume na lahat kayo ay may mga Bible na. At nawa, di lamang po meron kayong Bible, kundi binabasa nyo rin ang Bible. Yun po ang purpose niya, no? Number 1 point natin sa Bible is, the Bible is important. It is important. Sabi niyo nga, it is important. Mahalaga ang Bible, no? Why? Kasi the Bible is God's written revelation to His people. In order to be walking with God, we must get through Him, or we must get to know Him through His Word. The Word of God reveals God to us and reveals us to what we are. It helps us change our lives and contains the good news of salvation. The Scriptures were not given merely to increase our knowledge, but to change our lives. So, ang salita ng Diyos po ay importante, mahalaga. No? Dahil dito, malalaman natin kung ano yung gusto ng Diyos ipakita at ipaalam sa atin. At para rin makilala pa natin ang Diyos, yan po ay matatagpuan sa Kanyang salita. Nireveal ng Diyos ang Kanyang sarili sa Kanyang salita at nire-reveal din ng Bible kung ano tayo sa harap ng Diyos. Kung ano kalagayan natin, sino tayo. Sa Bible din natin makikita ang good news. Sabihin nyo nga, good news. Ang mabuting balita ng kaligtasan natin. Hindi lang daw po ginagamit ang Bible para tumalino tayo, magkaroon ng maraming kaalaman sa Bible, but to change our lives. Para magkaroon tayo ng pagbabago sa ating buhay. So number 1, it is important. Number 2, it must fill our hearts and, sabi nyo, it must fill our hearts and minds. In order po to have a close communion with Christ, we must have close communion with His Word. So, habang binabasa natin ang salita ng Diyos, nalalapit po yung ating puso at isip sa Panginoon. Kakaroon tayo na mas malapit na relasyon sa ating Panginoon sa pamagitan ng Kanyang salita. Letter C, o next, sabi dyan,
it must have effect on my life. Sabi nyo nga, it must have effect on my life. No, sa ating buhay, dapat may epekto ang salita ng Diyos. Tingnan natin yung each of the following tells us something, no? Descriptions tells us something of the Word of God and its effect upon our lives. Ayan. Ano ba ang epekto ng salita ng Diyos sa atin? Number 1 is, ang salita ng Diyos inihalin tulad po sa isang salamin. Sino po ang bago pumunta sa church, sumarap kayo sa salamin ngayong umaga? Amen? Siguro, lahat tayo, nanalamin tayo ngayong umaga. No? Pagligo natin, pagbihis natin, humarap tayo sa salamin. Ang Bible daw po ay kagaya ng isang salamin. Sabi ng James 1:23-25, it reflects the mind of God and the true condition. Amen. Pinapakita ang kaisipan ng Diyos sa Bible at kung ano ang ating kondisyon sa harap ng Diyos. Yan sa James 1:23-25, pwede po bang basahin natin sabay-sabay, malakas? For if anyone and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, immediately forgets what kind of man he was. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it is not a forgetful hearer, but a doer of the work. This one will bless what he does. Yan daw po. Gaya ng isang tao, maharap sa salamin, wala namang humarap sa salamin na pagkatapos, kinalimutan na niya yung itsura niya. Halimbawa, humarap ka sa salamin, nakita mo may dumi sa iyong mukha. Pababayaan mo lang ba? Di ba? Tanggalin mo kasi nakikita sa mirror. Ganun daw po ang ginagawa ng salita ng Diyos. Pinapakita yung ating kalagayan spiritually sa harapan ng Diyos. At kung meron pong dumi, dalanan, o meron dapat na alisin, baguhin, ang salita ng Diyos po ang magsasabi niyan sa atin. Next po, ang salita ng Diyos ay kagaya raw ng isang binhi. Seed. Sabi, basahin natin yung sabi dyan. Once properly planted, it brings forth life, growth, and fruit in a person's life. So, sa 1 Peter 1:23, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. Kaya sabi po, yung daw, salita ng Diyos ay kagaya ng isang binhi na itinanim, na ito ay nagbibigay ng buhay, lumalago at nagdadala ng bunga sa atin. So, pag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, mayroong epekto na nangyayari sa atin. Binabago nito ang ating puso, isipan, nagdadala ito ng paglago sa ating spiritual, at higit sa lahat, namumunga ito. No? Doon sa book of Galatians, binanggit ni Paul, yung fruit of the Spirit, bunga ng Espiritu. Bunga rin ng ating pananampalataya, yung tayo'y nakakapag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. So, mayroong epekto po siya. Pangatlo, inihambing ang salita ng Diyos sa tubig. Sabi niyo, water. Yan, sa Psalms 42 verse 1, sabi, as the deer pants for the streams of water, so my soul pants for you, my God. Sabi ang water, of course, it cleanses, it quenches, and refreshes the soul. No, ang tubig, papatid ng ating uhaw, ano pa? Naglilinis sa ating dumi, katawan, naglilinis na ating damit, ano pa? Nagbibigay ng iba yung ginhawa. It refreshes our soul. Yan yung epekto po ng salita ng Diyos sa atin bilang siya ay water. Sumunod po, ang salita ng Diyos ay lamp. Sabi niyo, lamp. No? A lamp sa Psalms 119:105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Bilang
ito ay liwanag, no? It shows us where we are. Papakita kung saan tayo naroon, and it gives us understanding, guides us, and keeps us from falling. So, mahalaga yung ilaw, yung liwanag sa ating buhay. Kapag ka po walang ilaw, pwede po tayong madapa, matisod, no? Pwede rin po tayong masaktan pag wala tayong ilaw. Imagine nyo lang dito, nandito tayo lahat, pag pinatay lahat ng ilaw, hindi na tayo magkakakitaan. Baka pagtayo natin, paglakad natin, magbubungguan na tayo. Ganun kahalaga yung ilaw sa ating buhay. Ngayon sa spiritual naman, ito ang nagbibigay sa atin ng pangunawa para maintindihan natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos din ang nag-guide sa atin para wag tayong mahulog sa kasalanan, mahulog sa tukso, at mahulog sa gawaing masama. Yan po ang silbi ng lamp. Next, ito ay inihalin tulad sa isang sword. Sabihin niyo, sword. Sa Hebrews 4:12, sinabi ron ng Bible na, "For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow, and it judges the thoughts and attitudes of the heart." So ganun po kahalaga ang salita ng Diyos na para daw siyang matalim pa sa dalawang talim ng tabak. Yung itak, kaya niyang tumagos even sa kasukasuan sa mga buto ng tao. At yun po, as a sword, the Bible has a piercing ability, operates upon sinners. Kaya niya mag-convict. Kapag tayo po ay tinamaan ng salita ng Diyos, masasaktan tayo. Sabi nga, nakukonvict tayo. Convict sinners, convict saints, no? And even Satan. Maging si Satanas na Diablo ay tinatamaan ng salita ng Diyos. No? Siya po ay natatalo kapag ginamit na ang salita ng Diyos laban sa. Next, sabi, ang salita ng Diyos ay inihambing sa gold and silver. Sign nga po natin, sabi sa gold and silver, it is desired, precious, and of great value. Psalms 19:10, they are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the honeycomb. So Psalms 12:6, sabi, the words of the Lord are flawless, like silver purified in a crucible, like gold refined 7 times. Ganon po ang paghahambing sa salita ng Diyos, kagaya ng ginto at ng pilak. Ito raw po ay dinidesire. Po ay, literally kasi ang gold and silver ay mamahaling bato. Marami po ang talagang gustong magkaroon ng gold and silver. It is desired talaga. Pero sabi diyan, it is also precious and of great value. Yung Bible, para siyang ginto, para siyang pilak, na napakahalaga po. Next, sabi po, ang Bible is like a milk, a meat, ano pa? A bread, and a honey. So, it is like nourishing food because it sustains and imparts strength. Kaya sabi nga, pag tayo ay nagbabasa ng Bible, nabubusog yung ating spirito. Lumalakas yung ating spirito kasi ang Bible ay parang pagkain na nagsusupply sa atin ng lakas. It imparts, it sustains and imparts strength. Kaya pag tayo ay nagbabasa ng Bible, spiritually, napipid po tayo. Kumakain yung ating spirito. Lumalakas po tayo. At pag malakas ang spirito natin, hindi po tayo madaling talunin, tukso ng dyablo. Hindi tayo kayang itumba ng kaaway. Nandiyan ba kayo? Malakas
ang ating spirito kapag tayo po ay nagbabasa ng Bible. Next is hammer o martilyo. Nihambing ang Bible sa isang martilyo according to Jeremiah 23:29. Ang sabi po, "Is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks a rock into pieces." O yung kagaya daw po siya ng martilyo, kayang basagin yung bato. Di ba? Pukin mo ng martilyo ang bato, ano mangyari sa bato? Madudurog. Ganon ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. It has the ability both to tear down and to build up. Diba, ang martilyo pwedeng gamitin pang durog, wasak, pero pwede rin gamitin pang build up. Yan ang ginagamit para magtayo ng mga bahay. So, dalawa ang gamit ng martilyo sa ating buhay. Last, yung fire, sabi po. Nihambing ang Bible sa apoy. Jeremiah 20. It judges, purifies, and consumes. Sabi ni Jeremiah sa verse 9, "But if I say I will not mention His word or speak anymore in His name, His word is in my heart like a fire shut up in my bones. I am weary of holding in it. Indeed, I cannot." Pagaya raw po siya ng apoy na aalab sa puso natin. Na hindi natin kayang contain yung power ng fire na yan. It judges, purifies, and consumes. Kaya naman, mahalaga o importante ang Bible sa atin. The Bible upholds us. It produces joy. It gives hope, comfort, and reveals God's will, and corrects the wrong, confirms the right. So ang Bible, marami pong gamit, marami gagawa sa buhay ng isang Kristiyano. Now, let's look on the next slide. Sinasabi, how to discover God's Word. Sabihin po natin, discovering God's Word. Paano natin madiskubre ang salita ng Diyos? We discover God's Word when we hear it, when we read it, study it, memorize it, and meditate on it. Unahin natin yung hearing. Sabi ng Romans 10:17, "Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God." Karamihan sa atin, most of us begin to learn the Word of God and to know about God first through hearing. Di po ba? Lahat naman tayo una nakapakinig. Andiyan ba kayo? No? Hearing the Word of God is an important part of Christian growth. Mahalaga to sa ating buhay Kristiyano. We listen to God's servants, pastors, and teachers as they explain the Word of God to us. However, just hearing alone is not enough. Hindi lang daw po sapat na nakikinig lang tayo. So, next, yung tinatawag natin reading. Reading sa Revelations 1:3. Palagay po dyan. Kapag ating daw pong binasa ang Bible daily, we learn to fear the Lord. Kasi bakit po? Sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Doon natin kukuha yung takot sa Diyos, sa salita niya. Pagbabasa ng salita ng Diyos. No? Keep and practice His commandments. We also begin to understand God's plan for the ages and increase our ability to praise and worship Him. Meron po nakalagay dyan na note, sabi, kapag nagbasa tayo ng 3 chapters a day at 4 chapters kapag linggo, makukompleto daw po natin ang buong Bible sa loob ng isang taon. Ulitin ko po yan ha. 3 chapter sa isang araw at 4 na chapter kapag araw ng linggo. Pag ginawa po natin yan, ng tuloy-tuloy, mababasa natin ang buong Bible sa loob ng isang taon. And of course, magsisimula tayo sa Genesis na tuloy-tuloy.
tip po yan sa atin, no? Para matuto tayo at mabasa natin ang Bible sa loob ng isang taon. Next is studying. Studying. Sabi po ng Acts 17:11, now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica. For they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Po yung katangian ng mga taga-Macedonia. Di lang sila basta nakikinig kay Paul habang nagpipreach. Pinag-aralan nila yung sinasabi ni Paul kung nasa Bible, tama. So studying the Word will bring out all the deeper meanings of truths. Studying is not just careful reading. It requires understanding of the context of the passage, the meaning of different phrases or words, and knowledge of the background situation of that time. This requires also the aid of a Bible dictionary and commentary. So ito medyo malalim po, no? Studying. Hindi mo lang basta binasa, kundi nag-aaralan mo. Inaalam mo kung ano ang kahulugan, ano ang konteksto, ano ang background. Yan po yung mga mas malalim ng kaunti na pag-aaral. Lahat ng tumatayo dito sa harap, ito po yung aming way pag-aaral. Hindi lang basta binasa, kundi pinag-aaralan. Then number 4, yung tinatawag natin memorizing. Sabi nyo, memorizing. Sino po marunong mag-memorya sa inyo? Amen. Lahat tayo, syempre. Psalms 119 verses 9 and 11, sabi ganon. Ayan. How can a young man stay on the path of purity? By living according to your word. Thy word have I hidden in my heart that I may not sin against you. So yun daw pong memorizing, it speaks of retention. Sabi nga natin, retention. Yung mariretain sa isip natin. Sabi po, retention is almost perfect and becomes perfect if review is constant. Kapag katuloy-tuloy lang yung memorization, magiging perfect yan. Perfect retention is the best weapon against the devil. Pagka-memorize natin ng scripture, yun daw pong pinaka-best natin panlaban Satan. Sa devil, sabi. Why? Because Jesus conquered Satan by quoting scriptures. Nung tinukso po si Jesus sa ilang, ang sinagot ni Jesus sa kanya ay puro salita ng Diyos. Matatagpuan sa Old Testament. Sa pamagitan nun, kanya pong natalo si Satan. Tayo rin, kung memorize natin yung Word of God, we can quote it anytime in front of temptation, harap ng tukso, sa harap ng gawang masama, di natin bigkasin ang salita ng Diyos, literally, lalayas po ang demonyo. Andiyan pa kayo. Noong araw, may experience po ako na nung kami ay nagbi-minister sa Ermita, nila Pastor Robert, in our early days sa ministry, yung amin pong mga wini-witnessan, mga street kids, sa streets of Ermita kami, one time may na-encounter ako na high sa drug, addict. At siya po ay lumapit sa akin, harap, alam niya na nag-share kami ng gospel, bigla po siyang nagmura sa harap ko. At minura niya ang pangalan niya. Pagkarinig ko po, parang yung tenga ko, parang nabasag yung eardrum ko. Parang sumakit yung tenga ko. Kasi, yung pangalan ni Jesus na sobrang iniingatan ko, sobrang wino-worship ko, sobrang pinapahalagahan ko, biglang minumura ng addict na ito. Harap ko. So, ginawa ko po, nag-quote ako ng scriptures at
sinabi ko sa harapan niya, nirebuke ko siya by the Spirit. Alam niyo po, yung kanyang nanlilisik na mata na pulang-pula, bigla po bago. Bigla po umamo yung kanyang mukha. Bigla po siyang tumalikod. Doon ko po naranasan kapangyarihan ng salita ng Diyos. Na kapag iyong ginamit, kahit ang taong inaalihan ng demonyo ay lalayas sa pangalan. Amen po. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah! Purihin ang Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ito ang kapangyarihan binigay niya sa kanyang salita. Sabi pong ganon, after 24 hours, no, sa loob ng isang araw, you may accurately remember 5% of what you hear. 5% sa loob ng 24 hours. And then 15% of what you read. Sa loob ng isang araw, 5% ang maalala mo sa napakinggan mo. 15% sa iyong nabasa. 35% of what you study. Iyong pinag-aralan. Pero 100% of what you memorize. Sabi natin, memorize. Ganon po katindi yung pag-memorize sa atin. 100% maalala natin yan pag memorize tayo ng salita. Next po is meditation. Sabi niyo, meditation. Ang meditation po, sabi, it involves going over passage, verse again and again, prayerfully, trying to see the implications and applying the principles and lessons to our life. Ito po yung mas malalim pa, no? Pagbabasa at ulit-ulit, verse, at na-apply natin ito sa ating buhay. So yun po yung mga how to discover, no? The Bible, paano natin gamitin, gawin, i-apply sa ating Christian life. Now we go to number 2, yung pray. Prayer po is another vital aid for Christian living. It is the vehicle by which we communicate with God. Through prayer, we have direct access to His throne of grace. And by prayer, we can also be described as conversation with God. Prayer should consist of the following. Ano po yun? Adoration, confession, thanksgiving, and supplication. O yung po acronym na ACTS. Sabi niyo, ACTS. Yan. Doon sa adoration, next slide. Ang ginagawa natin sa adoration po is we praise and worship God. So pag nag-pray tayo, una natin gawin is praise and worship God. Sumunod, confession. Hingi tayo ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. We repent of our sins, God. No? Then after natin mag-repent, hingi ng tawad, magpasalamat tayo. We give thanks for everything. Pasasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya, lahat ng pinagkaloob niya sa atin. And then, yung S, supplication. Dito papasok yung mananalangin tayo at hihingi na tayo ng ating mga pangailangan sa ating Diyos. Yung iba kasi noona sa prayer, hingi agad. No? Wala pang pasasalamat, wala pang pagsamba, wala pang paghingi ng tawad. Lord, pahingi nito. Lord, ito yung kailangan. Parang, ano ka agad no? Hingi agad ang ginagawa. Kailangan natin manalangin, purihin muna natin ang Diyos, sambahin muna natin siya, humingin muna tayo ng tawad, magpasalamat muna tayo sa Kanya, at huling-huli na yung paghingi natin Panginoon. Amen po ba? Then, sabi po, we should be exhorted to pray without ceasing. Sabi niya, pray without ceasing. Yung po manalangin ng walang patid, tuloy-tuloy. Of course, may mga trabaho tayo, may mga gawain tayo, but yung, sabi po, we can do this by living in the spirit of prayer and speaking to the Lord constantly. Bang kahit na nagtatrabaho tayo, magawa tayo, nasa isip pa rin natin si Lord at kinakausap natin siya sa prayer. Si Daniel po at David,
they prayed 3 times, at least 3 times a day. Morning, noon, and evening. Minimum yon sa kanila. Maga, tanghali, gabi. Para siyang, vitamins, Para siyang paalala para lumakas yung kanyang pananampalataya. Now we go to the next, yung worship. Yung worship. Sabi ganon, worship is the outflowing of praise and adoration unto God from the hearts of His people. Ito naman yung galing sa puso natin, papunta sa Diyos. Pagsamba at pagpupuri. The first mention of worship sa New Testament po ay yung pagbisita ng wise men from the east. Sabi po, in this account, we have an excellent example of true worship. Alala nyo yung 3 hari. Huwag natin nga doon, 3 hari. So, pumunta sila kay Jesus para mag-worship. Tingnan natin yung nangyari sa kanila. Okay, next slide. Sabi dyan, the object of worship is Christ. Kaya nandun yung 3 hari para mag-worship kanino? Kay baby Jesus. So, ang object ng worship natin, kaya tayo sumasamba, ay dahil kay Jesus Christ. We worship Jesus Christ. Amen? Number 2, the place. Place po doon ay yung manger. Ngayon, today where God's people gather together in His name, His presence makes it a holy place. So yung 3 hari, sumamba sila doon sa manger o doon sa sabsaban. Doon si Jesus. Pero ngayon, tayo bilang mananampalataya, dito tayo sumasamba sa bahay-sambahan ng Diyos, na kung saan ang kanyang presensya ay ating nakakasama. Amen po ba? Next, sabi po, the joy. No, the joy. Jesus is the object and the joy of our worship. Tanda natin, sumasamba tayo, si Jesus ang sentro na ating pagsamba. Siya rin ang kagalakan, nagpupuno sa ating mga puso sa ating pagsamba. Sumunod, yung attitude. The attitude, sabi diyan, they fell down in prostration. Christ is exalted and self is out of sight. Yung mga 3 hari, yumuko po sila at sumamba sa Diyos. Why? Because Christ is exalted and yung sarili nila is out of sight. Si Paul, sinabi rin yan, sabi niya, that I may know Christ, He must increase, sabi po ni John, I might decrease. So pag sumamba tayo kay Lord, siya yung tinataas natin, yung sarili natin ay binababa natin. Harap ng Diyos, tayo pong lahat ay mababa. Harap ng Diyos, siya lang ang mata. Amen po ba? Then the act, sabi po, the act, they opened their treasures and presented unto Him gifts. Sa atin din, pag nag-worship tayo sa Lord, tandaan po natin, Jesus was worthy of our treasure and our gift. Tayo nag-worship, binibigay natin yung ating time, talent, and treasure. Ito ay binigay din ng 3 hari. No? In fact, bumiyahe sila. Napakatagal. Lalakas sila, baka buwan ang inabot o halos taon bago nila narating yung manger. Time na po yan. No? In treasures, nag-offer sila gold, frankincense, and myrrh. Tayo naman sa ating panahon, when we go to church, we offer our tithes and our offering to God. Binibigay natin yan as part of our worship to Him. Sabi po, worship is the preoccupation of heaven. It surrounds the throne on which sits the Lamb. Sa langit po, ang worship ay preoccupation. Ibig sabihin, ito yung laging ginagawa sa langit. Nag-worship. Yung iba sabi, di ba magiging boring yun? Dating sa langit, worship na lang tayo ng worship. So far, wala naman nagreklamo na mga nag-worship sa langit. Amen. Wala naman tayo nabalitaan na boring sila sa langit at bumalik dito sa lupa at nagsabing, ayoko na sa langit kasi boring. Wala namang ganon.
So far, lahat ng pumunta sa langit, masayang nag-worship sa Diyos. Araw-araw, gabi-gabi. Amen po ba? Kaya sabi po, dito sa lupa, while we are here on earth, we are practicing worship to God. Para pagdating natin doon sa langit, hindi tayo maiinip, hindi tayo mababagot, hindi tayo magsasabi, ang tagal naman ang worship dito. Ang worship po sa langit ay forever and ever. Amen. Forever and ever. Dito sa atin, naiinip tayo, 2 oras. Ang tagal naman ni Pastor mag-preach. Kailan ba ito matatapos? Saglit lang po yung worship natin dito. Compared sa magiging worship natin doon sa heaven. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, masanay na tayo mag-worship. Ayan, masanay tayo mag-worship. Maging masaya tayo sa worship. Amen. Next is fellowship. Sabi niyo, fellowship. Ayan. Sabi po, ang salitang fellowship sa Greek word ay koinonia. Ang sabi ng authorized version ng Bible, dito kinuha ang salitang fellowship, communion, partner, at partakers. So, ang ibig sabihin daw po nito, fellowship therefore means sharing mutually, being partners in, and it refers to the closest bond of mutual caring and interest. Ano ba ang meron tayo lahat as Christian? Ano ba yung fellowship natin? Saan tayo nagkaka-bonding? At ano ang meron tayo pare-pareho? As Christians, we share many things. Such as, number 1, we have the same Heavenly Father. Tayong lahat, iisa ang ating Diyos Ama sa langit. Ano pa? We are bought with the same price, the blood of Jesus. Yan po. Tayong lahat, pare-parehong binili ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. We are also all members of the same body. Tayong lahat ay bahagi ng katawan ni Kristo. Next, we are taught by the same Spirit. No? Lahat tayo ay natututo dahil ang Holy Spirit ang great teacher po natin. Ang Holy Spirit ang nagpapaunawa sa atin ng salita ng Diyos na ating pinag-aaralan. Then, number 5, we serve the same Master. Si Jesus, lahat ang ating Master, our Lord and Savior. Number 6, we are heirs of the same inheritance. Tayong lahat ay magmamana ng pare-parehong mana, yun yung kaharian ng Diyos. Kaya meron tayong bonding, meron tayong pare-parehong sinishare. At ang tawag po natin dyan ay fellowship. The basis of our fellowship is the person and work of our Lord Jesus Christ. Dahil sa Panginoon, tayo lahat merong fellowship. Last but not the least, witnessing. Sabi niya, witnessing. Yan. Tinawag tayo ng Diyos. Sabi, God has called the church to be His witness on earth. Tayo tinawag ng Diyos maging patutuo niya dito sa lupa. This is the church's great commission, no? To take the message of the gospel to the ends of the earth. Ang ating dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng dako ng mundo. Alam niyo po, ang Diyos, God has a missionary heart. It is shown to us from the beginning of creation when He called out Adam and Eve after they had disobeyed Him. Tinawag ng Diyos si Adan at Eva pagkatapos nilang mahulog sa kasalanan. Pagkatapos nilang sumaway sa Diyos. Tinawag pa rin sila ng Diyos in order to help and save them from the mess that they have got into. Pagkatapos nung kay Adan at Eva, tinawag din ng Diyos si Abraham. God called Abraham for the salvation of all nations, para iligtas naman ang buong mga nasyon. Then, sa bayan ng Israel, God raised up rulers, prophets, judges, kings to save His people naman. At the end of the age, God sent His only begotten Son. Sino po yun? Si Jesus Christ. To save us from our sins. Para iligtas naman tayo sa ating mga kasalanan. Kaya as Christians, we are compelled by Christ's command to be His witness.
maging patotoo po tayo ni Kristo. At sa witnessing, we are expressing the love of Christ in us. Napahayag natin ang pag-ibig ni Kristo, tinanggap natin. At we can only witness without love, but we cannot love without witnessing. Pwede tayo mag-witness ng walang pag-ibig, pero kung may tunay kang pag-ibig sa puso, hindi mo makakayanang hindi i-share si Jesus sa iba. Tandaan po natin sa testimony, Christ empowers us through the Holy Spirit to witness. Hindi natin sariling gawa, hindi natin sariling galing, kakayahan ang mag-witness. Ang Holy Spirit po ang nagbibigay sa atin ng lakas. Amen po ba? And last but not the least, sabi po, when a soul is saved, tanda natin, not only do our hearts rejoice, but God and the heavenly hosts also rejoice over one sinner who repents. Pag meron daw isang nagsisit tumanggap sa Panginoon, kahit isang kaluluwa yon, nagagalak ang Diyos at mayroong pagdiriwang doon sa kalangitan. Kaya mayroong halaga yung ating pagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Amen po ba? At tayo rin, by experience, nung tumanggap tayo kay Lord, natuwa ang Diyos. Natuwa ang mga nag-share sa atin. At mayroong pagdiriwang nangyari doon sa langit. Kaya ito po yung mga paraan para ma-develop ang ating Christian life. O, hindi lang tuloy-tuloy na kinig tayo every Sunday, but we need to apply these things in our lives in order for us to grow spiritually and be a matured Christian. Kailangan natin lumago at magamit ng Panginoon sa kanyang harian. Tayo po ngayon ay tumayo mga kapatid. Let's all stand up and come before the Lord in prayer and worship. Kaya pinag-aralan natin, we worship God, we pray to God, we lift up His name, binabalik natin ang papurit parangal sa banal na pangalan ni Jesus. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa iyong salita. Nag-remind sa amin on how to develop our Christian life. Sa mundong ito, Panginoon, tinawag mo kami mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Niligtas mo po kami sa aming mga kasalanan. Binigyan ng bagong buhay kay Kristo Jesus. At nais mo, Panginoon, na kami ay lumago sa aming pananampalataya. Sa aming mga napag-aralan ngayon, O Diyos, makatulong nawa ito para mag-grow kami sa aming Christian life. I pray, O God, that you quickened us with your Holy Spirit, Lord. Remind us with your Holy Spirit sa aming napag-aralan upang may apply po namin ito sa aming buhay. Lumalim pa ang aming relasyon sa Panginoon. Lumalim pa ang aming buhay Kristiyano. At kami po ay maging kagamit-gamit sa iyong kaharian. Pagpalain mo ang iyong salita sa puso ng bawat isa. At sa iyo, O Diyos, sinandog namin pinakamataas na papurit pagsamba sa dakilang pangalan po ng Panginoong Hesus.